Magandang araw mga Aldab Nation! May panibago na naman po akong update para sa inyong lahat. Pero bago natin ito umpisahan ay huwag niyo muna kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click mo na rin ang katabing bell button para maging updated ka sa mga latest videos na i-upload ko. At kapag umabot na ng 100,000 subscribers ang aking channel ay may sorpresa ako para sa inyong lahat. Alam kong excited na kayo kaya naman ngayon, umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung saan may panakot naman daw pala na mga abogado ng network kay Alden. Kaya naman na raw pala tila si Alden ay laging tiklop sa network at kahit na anong kontrata ang papirman sa kanya ay hindi nito magawa ng kahit na anong aksyon. Kahit kumuha ng abogado ay hindi niya magagawa. Gaano ito katotoo at may sapat nga bang ebidensya ang makakapagpatunay rito? Well, yan ho ang ating aalamin at pag-uusapan ngayong araw na ito. Pero bago ho yan ay bibitinin ko muna kayo ng kaunting-kaunti lamang kung saan magbasa muna tayo ng mga nakakatuwang post ni My Name is Theo01 sa Twitter. Kaya naman wag na natin patagalin pa at sabi niya sa kanyang tweet, sa bawat paggising, Mommy, Mom, Mom, love ma. Tapos yung ina, nakakaupo pa lang ng toilet, dali-daling lalabas para puntahan sila. Kasi alam niya na kapag hindi pa siya sumagot o makita ng mga bata, mag-iiyak ng mga ito. Yung ama masisira na ang araw. Pag si A ang nagluluto, kumakain ng lahat. Sinasarapan talaga ni A dahil mas sela ng panlasa ng mga anak. Si M naman, kahit walang lasa basta luto niya, kakainin pa rin niya. Hands-on daddy na hands-on hubby pa. Presensya pa lang ni A, kampante na si M na safe sila ng mga anak niya. Alam niyo yung feeling na kapag andyan lang ang presensya ng taong pinagkakatiwalaan niyo ng husto, feeling niyo kahit bukas pa ang gate o pinto, hindi kayo nakakaramdam ng takot kasi alam mong poproteksyonan kayo. Ganyan ang feeling ni M at mga bata pag nandyan si A sa tabi nila. Alam kong tuwan-tuwa ako kay sa ating binasa pero ipag-uusapan na natin ang ating main topic. Oops, wait lang, saglit lang to. May ipapaalala lang ako para sa mga bago pa lang sa aking channel. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga latest videos na i-upload ko at para maging parte na rin kayo ng aking Fanatics channel family. Well, alam pong super excited na kayo sa ating kwentuhan, kaya naman dumako na tayo sa ating main topic. Gaano nga ba katotoo na meron daw panakot di umano ang network kay Alden? Kaya naman tila laging tiklop ang network o tiklop si Alden sa network kahit na anong papirmahan na kontrata nito dahil hindi niya magawa ng aksyon at kahit kumuha ng abogado hindi niya magagawa. Gaano ito katotoo at may sapat nga bang ebidensya makakapagpatunay rito? Well, yan ang ating aalamin at pag-uusapan ngayong araw na ito. Alam kong super excited na kayong malaman yan kaya naman wag na natin patagalin pa. Unang-una na nga dyan ay galing sa tweet ni JN Low at sagutan nila ni Larry 1973 at ayon sa kanila, bagsak na ang shoulders ni Ace sa dami ng sinampay. Kaya from sampayan, tuntungan na siya ngayon. Hindi niya kayang buhatin lahat kaya siyang unti-unting bumabagsak. True po, look at SD's pulang araw kahit ipagsigawan pang world class, high quality at ibentang barda, hindi magdo-double digit ratings at hindi mahahabol ang BQ. Naapektuhan ang kanigahan ng promo ng movie. Sino ang nga ngayon? What GMA spent that is still spending for parents' peanuts. Dami ng cast and DT and DL's training of Nippongo is really commendable at nakakabilib with their long dialogues. If GMA wants this line in their profit stopped, they should disengage themselves from ABS ASAP. Free TV is dying and their network is dropping. Nautakan na naman sila ng kinupkup nilang BFF ngayon. Tanga ba talaga o uto?
Sa nagsasabing uto-uto si Alden, di hamak mas uto-uto ang network niya. Sila itong may prangkisa yet silang umaarting alila. They are trying the kupals. The only motivation in their failing kahit anong gawin nila is sagad up to their bone marrows. Love nila ang ABS. Look at their mentalities. ABS na ABS. By the way, ABS alts, HB toned down. Sa ibang TL na sila visible. Ayaw na karma. They abandoned the sinking. At sabi naman ni Ami Jane, masyado ng mabigat ang pinagpapapasa na singil forever. Aminin naman natin o hindi, lumilipas na din ang kasikatan. Si A mas lalo lang napapabilis ang kulimlim ng kinang dahil sa mga ikinakabit sa kanya. Sabi ni JN Low, there's nothing wrong with A being prepared with other LLs. Basta gawin trabaho lang at walang personalan na gaya ng pagtrabaho kay Ding Dong, Dennis, Ruru, and the others. Hirap kasi ay nagmumukhang trying hard copycat si A now sa KS moves niya. Samantalang sa HLG, walang ganun sa promo. At dyan tanong ni Ami Jane, wala bang lawyer or legal advisor na pwedeng mag-advise kay A ng rights niya? Yung concern kay A at sa mga karapatan niya, peso sign na ba ang tingin ng lahat kay A? Isa lang ba siyang commodity? Ito ba ang price ng fame and fortune? Sagot ni JN Low, I don't know if he has retained attorney Ralph Calinisan as his lawyer. Dapat kay A kumuha ng same di kapamilya as the Gosons. Puro lawyers yata ang top executives ng GMA. Panakot yata yung breach of contract na kaya tiklop si A. Ayan nga po ang ilan sa post ng ilan sa Aldab Nation source. So ayon nga sa kanila, actually marami po kasing nagtatanong dahil sa kung ikukumpara raw ho si Alden sa ibang mga artista ng network gaya ni Ding Dong Dantes, Dennis Trillo, kahit na nga itong mga ito ay ipinapartner sa ibang mga love teams, hindi talaga pinagbabawalan na ipakita ang kanilang tunay na relasyon o karelasyon, which is alam naman natin na si Ding Dong Dantes ay kasal at may mga anak kay Marian Rivera at si Dennis Trillo naman kay Jeneline Mercado. So yung dalawa daw na ito kung ikukumpara mo, kahit na pinapartner sila sa ibang mga leading ladies, ay alam ng publiko kung sino ang kanilang tunay na karelasyon at kung sino ang kanyang pamilya. So paninindigan ng mga Aldab Nation dahil alam po natin na ang mga Aldab Nation ay niwala nga at patuloy nga ho na naninindigan na mag-asawa ng araw di umano sina Alden at Meng at talagang naninindigan nga ang maraming mga Aldab Nation, di ba, na sina Alden at si Meng ay may mga anak ng araw di umano. So, syempre, bakit daw ganito ang ginagawa kay Alden kung saan pinapartner siya sa ibang mga leading ladies, ngunit hindi nga raw pwedeng sabihin ang tunay na estado di umano nila ni Meng at ang kanyang mga di umano yung mga anak. So, bakit daw ganon, di ba? So, ayon nga dito, dahil daw yan sa breach of contract o sa pinirmahan ni Alden. Dahil kakaiba raw di umano ang kontrata ni Alden dito sa network at ang kontrata dito ay ang hindi pag-amin sa kanyang tunay na pamilya ayon yan sa maraming mga Aldab Nation at ito daw ang isa sa panakot ng network kay Alden dahil alam naman natin ang network na ito, ang lahat ng executive dito ay mga abogado. So, ayon sa mga Aldab Nation, dito nga raw ay wala talagang laban si Alden. Kahit na anong gawin ni Alden ay talagang kailangan itong sundin kung ano ang iniuutos sa kanya ng kanyang management at ng kanyang network. Well, sana nga daw, one day ay makawala na si Alden dito ayon yan sa mga Aldab Nation source. Well, i-comment down below nyo dyan guys kung ano pong opinion nyo patungkol dito at kung ano po ang masasabi nyo dito sa ating balita for today. Alam ko dahil dito marami pa rin sa inyo mas lalong kumakapit at naninindigan na Aldab Nature is real, pero sabi nga natin na kahit na ano pa man na magdesisyon ni na Alden at Meng sa kanilang buhay, karir at buhay pag-ibig, kailangan natin silang supportan, kailangan natin itong tanggapin ng buong buo dahil yun ang kanilang deserve. At yan ang aking update for today's video. Maraming salamat mga Aldab Nation. Ingat!